Muli, kung kayo po ay pamilyar dito sa isang kwento, dito po sa Biblia, sa John chapter 6, verses 1 to 15, ito yung pagkakataon na kung saan ang ating Panginoon ay nagpakain ng napakaraming mga tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda. Alam niyo po, ito yung panahon na kung saan pinatunayan ng Panginoon mula doon sa kakaunti, kaya siyang paramihin ng Panginoon. By the way, totoo po ba? By the way, sino po rito nakaranas na ng napaka-kakaunting resources? Yung tingin mo parang kapos na kapos. Sino po rito nakaranas na kapusin sa buhay? Alam niyo po, totoo ba, kung meron mang isa doon sa mga nakakatakot na moment sa buhay, mas nakakatakot pa nga doon sa mga horror movie, yung bang parating na yung maniningil mo pero wala ka pang pambayad. Totoo ba yan? Mas nakakatakot pa yun eh. Yung paparating na yung maniningil sa'yo pero wala ka pang pangbayad. And at the same time, totoo po ba, isa sa mga nakakatakot na karanasan sa buhay, yung bang darating na yung kukuha ng kontador nyo pero wala ka pang pambayad ng kuryente. Na-experience na po yan. At the same time, doon sa mga nangungupahan, totoo ba, isa sa mga nakakatakot na moment sa buhay, yung bang alam mo, darating na yung kasera mo, yung may-ari ng apartment, pero wala ka pang pambayad. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon ng ating buhay, dumarating tayo doon sa point ng ating buhay na sobrang challenging yung ating mga dinadaanan. Yung bang, ang dami mong kailangang bayaran, pero wala kang pambayad. Sobrang challenging yung point ng buhay na sa halip mabawasan, nadadagdagan pa yung mga maniningil mo sa buhay mo. At totoo po ba, sobrang challenging sa buhay, yung walang-wala ka na at wala pa rin gustong tumulong sa iyo. Napansin niyo yan? May mga point ng ating buhay na sobrang challenging yung ating mga pinagdaraanan sa buhay. And all those things are some of the saddest reality in life. Alam niyo po, napakalungkot na realidad ng buhay. May point ng buhay na ang dami-dami mong kailangan bayaran, wala kang pambayad. Yung sa halip makaahong ka, doon sa mga bayarin mo, parang lalo ka pang nababaon. At may point ng buhay na kung minsan, kung kailan kailangan mo ng tulong, saka naman walang tumulong sa'yo. Saka naman walang mag-abot ng pagtulong sa'yo. Sino po aminado? At some point ng buhay mo, naranasan mo na yon. Na ang laki-laki ng problema mo, pero ang liit-liit ng solusyon na meron ka. Na-experience na po yun? Yung ang laki-laki ng problema mo, pero ang liit-liit ng solusyon na nasa harap mo. At sino po aminado? At some point ng buhay mo, naranasan mo na ang tindi-tindi ng hinaharap mong pagsubok, pero yung mga resources na meron ka, sobrang limited. At sino po aminado? At some point ng buhay mo, ang dami-dami mong kailangan, pero ang kokonti ng meron ka. Again, pansinin nyo, yung mga disciples ni Lord, especially dito sa verse 5, dito sa chapter 6, nang tanongin Lord, sabi niya, saan ba tayo makakakuha ng tinapay upang makakain yung mga taong ito? Yun ang tanong ng Panginoon doon sa kanyang disciples, lalo na dito sa kay Felipe. Ano sagot ni Felipe? Ang sabi niya, doon sa verse 6, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kakaunti ang ilan o ang bawat isa. Alam niyo po, according dun sa some studies, sinasabi ng halos katumbas ito nung 8 buwang sweldo ng isang tao eh. Yung 200 denari na yon o denaryo, ano yung pinapakita nito? Especially yung sagot nitong si Philip sa tanong ni Lord. Alam niyo po, malinaw na malinaw, may matinding pangangailangan. Malinaw, may matinding kakulangan. At malinaw, may matinding kakapusan. Iyon yung pinapakita ng sitwasyon dito. At yun yung nakita ni Philip sa kanilang sitwasyon. Pero si Andrew, na isa doon sa mga disciples ng Panginoon, ang nakita niya dito sa verse 8, sabi niya, may isang bata rito na mayroong 5 tinapay na cebada at 2 isda. Subalit gaano na ba ang mga ito sa ganito karaming tao? Sabi niya. Kung titingnan mo,
Parang gaya ni Philip, duda rin siya sa kung kakasya ba yung sa dami na yon ng tao. Pero ang pagkakaiba nila, si Andrew o itong si Andres, may nakita siyang konting bahid ng pag-asa, samantalang si Felipe, wala nang nakitang pag-asa kahit pa mayroon, sabi niya, na 200 denaryo. Ano pinapakita nito? Sa gitna ba ng matinding pangangailangan, saan ka ba napopokus? Alam niyo po, doon ba sa una, sa kaya bang gawin ng Diyos o sa kaya mong gawin? Again, sino po rito nakaranas na ng matinding pangangailangan sa buhay? At the same time, naniniwala na habang nabubuhay, hindi natatapos yung pangangailangan. Totoo po ba yan? Habang nandito tayo sa buhay na to, hindi mo pwedeng sabihin na tapos na pangangailangan mo eh. Na ang pamilya mo, matatapos na yung kanyang pangangailangan. No. Whether we accept it or not, whether we admit it or not, darating at darating yung point ng buhay mo, magkakaroon ka ng pangangailangan eh. Alam niyo po, doon ba sa mga punto na yon ng buhay mo, saan ka ba napopokus? Sa kaya bang gawin ng Diyos o sa kaya mong gawin? What's the point? Totoo ba may mga tao pag nalalagay sa sitwasyon na matinding pangangailangan, ang una agad hinahanap yung magagawa niya kaysa magagawa ng Diyos? Totoo ba yan? May mga tao minsan, tayo rin yon, sa halip na hanapin natin yung magagawa ng Diyos, mas nauuna natin hanapin yung magagawa ng tao o yung magagawa natin. Minsan, sa halip hanapin natin, una, yung paraan ng Diyos, nauuna natin hanapin yung paraan natin. At minsan, sa halip na hanapin natin una, yung resources ng Diyos, mas nauuna pa natin hanapin yung resources na meron tayo. Ang problema, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong tanggapin na limitado lahat na magagawa mo sa sitwasyong meron ka. Totoo ba yan? Kahit hindi mo tanggapin, limitado ang kaya mong gawin sa sitwasyon na meron ka. Ang problema, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong tanggapin na limitado lang lahat ng paraan na pwede mong magawa sa sitwasyon mo. At sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong tanggapin na limitado lang ang resources na pwede mong maibigay sa sitwasyon mo. What's the point? Ano ang pinapakita nito? Sa panahong nalalagay ka sa sitwasyon na matinding pangangailangan, mas lagi mong unahin tingnan yung magagawa ng Diyos at hindi ang magagawa mo. Sa panahong nalalagay ka sa matinding kakapusan, mas lagi mong unahin yung paraan ng Diyos kesa paraan mo. At sa panahong nalalagay ka sa matinding kakapusan, sa limitadong resources, lagi mong unahin yung resources, hanapin ang resources ng Diyos kesa dun sa resources na meron ka. Ikalawa, doon ba sa mga punto na napupunta ka sa sitwasyong sobra ang kakapusan, sa problema ba o sa potensyal na dala ng sitwasyon meron ka napopokus? Alam niyo po, may mga tao, nung malagay doon sa sitwasyong kulang na kulang, mas naunang mapokus sa problema kaysa doon sa potensyal na dala ng sitwasyon eh. Totoo po ba yan? Sino aminado? Nung napunta ka doon sa sitwasyong kulang na kulang, ang pera mo, kulang na kulang ang pambayad mo, mas napokus ka kagad doon sa kakulangan kaysa doon sa potensyal ng sitwasyon mo. By the way, sino naniniwala? Hindi naman aksidente na hinayaan ng Panginoon na dumaan ka doon sa sitwasyong kapos na kapos ka. Totoo ba yan? Walang aksidente sa pangyayari sa buhay mo kasama na yung panahon na kapos ka, bakit pinayagan yun ng Diyos? Hindi aksidente na hinayaan ng Diyos na dumaan ka sa sitwasyong hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa mga obligasyon mo. At hindi rin aksidente na hinayaan ng Diyos na dumaan ka sa sitwasyon parang imposible mo nang malabasan yung sitwasyon mo. Kasi nga ito ang totoo. Sa panahong kapos na kapos ka, potensyal na mas tumatag ka sa pagharap sa buhay eh. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Minsan, kung kailan ka dumaan doon sa pinakamahirap na sitwasyon,
kapos na sitwasyon ng buhay mo, doon ka pa mas tumatag sa buhay. And at the same time, ito po ang totoo, sa panahong hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pambayad, potensyal na mas lumalim ang pagdepende mo sa Diyos. At ito ang totoo, sa panahong hindi mo na alam kung paano ka lalabas sa imposible mong sitwasyon, ito yung sitwasyon o potensyal na sitwasyon na mas matututo kang panghawakan ang himala ng Diyos. Hindi aksidente na dumaan ka doon sa point ng buhay mo na kapos ka. Hindi aksidente na dumaan ka doon sa point ng buhay mo na parang imposible na malabasan mo yung sitwasyon na meron ka sa buhay mo. Lahat yon kasama doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kung paano ka mas didepende sa Diyos. Kung paano ka mas lalalim ang iyong paniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo. Alam niyo po, minsan, again, kailangan ka pang dali ng Diyos doon sa isang sitwasyon na kapos ka para tumatag ka lang. Minsan, kailangan ka pang dali ng Diyos sa sitwasyong hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa mga bayarin mo para lang matutunan mo ang totoong pagdepende sa Diyos. At minsan, kailangan ka pang dali ng Diyos sa imposibleng sitwasyon para matutunan mo na sa Diyos walang imposible. Minsan, iyon talaga yung dahilan ng Diyos bakit dinadala tayo doon sa tingin natin sobrang hirap na sitwasyon ng buhay. Yung tingin natin minsan, hindi mo naman deserve bakit pinadaan ka ng Diyos doon. Pero kapag inaral mo, makikita mo, ang ganda pala ng dahilan ng Diyos. Ang lalim pala ng dahilan ng Diyos. And another thing, doon ba sa mga panahon, nakapos, napupunta ka o hinayaan ka ng Diyos na malagay sa sitwasyong kapos ka, saan ka ba napopokus? Sa challenges ba o sa chances na pwedeng dalhin sa iyo ng mahirap mong sitwasyon? Totoo ba may mga tao sa point na kapos, ang nakikita yung matinding challenge sa harap niya, sa halip na ang makita, yung matinding chances na pwedeng mangyari sa journey niya. Sino po naniniwala? May mga chances na inilalatag ang bawat pagsubok sa buhay. Totoo ba yan? May mga opportunities na ibinibigay o kasabay na dumarating yung mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin. Alam niyo po, yung point na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad mo, may mga opportunities na dala yon sa buhay mo. Yung mga point ng buhay mo na imposible na yung sitwasyon ng buhay mo, napakaraming opportunities na dala niya sa buhay mo. What's the point? Totoong mahirap dumating sa point ng buhay na kapos ka. Pero maniwala ka, hindi yung papayagan ng Diyos nang wala siyang magandang dahilan. Totoong mahirap dumating sa point ng buhay na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa mga utang mo, pero maniwala ka, hindi yung papayagan ng Diyos nang wala siyang magandang dahilan. At totoong mahirap dumating sa point ng buhay na nasa imposibleng sitwasyon ka ng buhay mo, pero maniwala ka, hindi yung papayagan ng Diyos nang wala siyang magandang dahilan. Napakaganda ng dahilan ng Diyos. Bakit pinadaan ka doon sa point ng buhay mo? Nakapos ka. Na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad mo. Na imposible kung papaano ka lalabas doon sa sitwasyon na yan. Tandaan niyo po, hindi kayang tumbasan ng kahit na anong kakapasan sa buhay yung tumatag ka sa pagharap sa buhay. Tandaan niyo po, hindi kayang tumbasan ng kahit na anong kawalan ng pambayad yung natuto kang mas dumepende sa Diyos. At tandaan mo, hindi kayang tumbasan ng kahit na anong imposibleng sitwasyon sa buhay yung nakaranas ka ng matinding himala sa Diyos. Alam niyo po, kaya nga sobrang importante na malinaw sa isang tao
kung ano kayang gawin ng kakapusan sa isang tao. O anong kayang gawin ng Diyos habang nandoon ka sa point na yun ng buhay mo. Now, ano nga ba yung kayang gawin ng Diyos sa point na yun ng buhay mo? Sino naniniwala? May kayang gawin ng Diyos pag nandoon ka sa point na yun ng buhay mo. Totoo po ba? Sino minado? Kaya hanggang ngayon, nandito ka pa sa buhay na to, despite na matitindi yung mga dinaanan mong hirap sa buhay, simply because may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, unang-unang kayang gawin ng Diyos sa panahon ng kakapusan. Alam niyo po, sa isang tao, tiyak, masusubok ang katatagan mo eh. Sino po ang minado? Nasubok ang katatagan nang dumaan sa matinding kakapusan sa buhay. Alam niyo po, sa gitna ng matinding kakapusan sa buhay, lumalabas ang kahinaan ng isang tao. Totoo ba sa gitna ng matinding kakapusan sa buhay, naririnig yung hindi dapat marinig sa isang tao? And at the same time, totoo ba sa gitna ng matinding kakapusan sa buhay, nakikita yung hindi dapat makita sa isang tao eh. Kasi ninyo, maraming tao, kung makakawala yung emotion sa gitna ng kakapusan, they get out of control. Sino po rito sa mga asawang lalaki, nung wala nang maibigay na pera sa asawa at maraming bayarin yung asawa, hindi mo mapigilan yung salita ng asawa mo. Hindi mo mapigilan yung bibig ng asawa mo. Alam niyo po, sometimes, at the middle of scarcity, we get out of control. Nawawala tayo sa control. Pag dumadaan pala ang isang tao doon sa ganong sitwasyon ng kanyang buhay, minsan, hindi niya makontrol ang emotion niya. Maraming tao nawawala sa hulog yung mga desisyon sa gitna ng kakapusan. They get out of control o out of focus. Sino po rito? Nung dumaan doon sa matinding kakapusan, bigla-bigla na lang yung mga naging desisyon mo sa buhay mo. Yung may utang ka na, nangutang ka pa doon sa mas mataas na mga interest. Na-experience nyo na po yan? Yung alam mong pwedeng mamroblema ka uli, pero ginawa mo pa rin. Kasi nga, nandoon ka sa sitwasyon, nakapos ka. At the same time, sino aminado? Kung alam mong mas malaki yung problema ang susunod doon sa gagawin mo, pero ginawa mo pa rin simply because alam mong nandoon ka sa sitwasyon na kapos ka. Alam niyo po, pansin ninyo, maraming tao, maging yung motives pumapangit na rin eh pag nasa gitna ng kakapusan. That's why kung aaralin mo yung sinabi doon sa verse 2 na people followed him, 3 bagay yung makikita mo bakit sumusunod sila sa Panginoon eh. Ang sabi doon sa verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila yung mga hinimala na ginawa niya pagpapagaling sa mga may sakit o ng mga may sakit. Pansinin nyo, 3 bagay bakit sumusunod yung mga tao eh. Una, people follow Jesus because of signs and wonders. Yung mga sumusunod sila kahit saan pumunta si Lord, kasi nga nasaksihan nila yung mga himala ng Panginoon eh. During public ministry in Lord, kahit saan siya pumunta, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Ikalawa, people follow him because of healing. Yung mga tao, sobra silang naengganyo nung sumunod sa Panginoon nung makita nila yung mga bulag nakakakita, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, gumagaling, yung mga pilay nakakalakad, yung mga pipi nakapagsasalita. At ikatlo, people follow Jesus because of feeding. Kung aaralin mo, kasama yung ating reference verse this morning, napakaraming account sa Biblia na si Lord nagpakain ng napakaraming mga tao. Kapag ka nagmi-ministry siya, nagpapakain siya ng napakaraming mga tao. Pero ang malungkot dito sa verse 66, dito rin sa chapter 6 ng John, ang sabi doon, mula noon marami ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Pansin niyo? Marami yung sumunod, pero after dito, sa chapter o sa verse 66, ang sabi doon, marami hindi na sumunod sa Panginoon.
Sa tingin nyo, bakit sa kabila nung nasaksihan nilang mga himala, pagpapagaling, pagpapakain ng Panginoon, bakit tumalikod pa rin sila? Kasi nga pansinin nyo, sa lahat ng kanyang ginagawa, tumanay paghihimala, pagpapagaling o pagpapakain, Jesus emphasized the teaching, the resulting conviction, and life transformation. Sa lahat ng ginagawa ni Lord, ang lagi niyang binibigyan diin yung aral na dala nito. Ang lagi niyang binibigyan diin yung conviction na dapat resulta nito. At ang lagi niyang binibigyan diin yung buhay na dapat nababago dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Iyon yung lagi niyang binibigyang emphasize o diin. Ibig sabihin, dapat sa pagsunod mo kay Kristo, ginawa mo yon hindi dahil nag-provide lang siya ng miracle sa buhay mo. Dapat sa pagsunod mo kay Kristo, hindi dahil pinagaling ka lang niya o pinasagana ka niya. Dapat kasabay nun na isa sa buhay mo na yung aral na dala ng pagsunod mo. Na kaya ka sumusunod kay Kristo kasi isinasabuhay mo yung aral na dala niya. Hindi dahil marami lang siyang himalang ginagawa sa buhay mo. Hindi dahil pinagaling ka lang niya. Hindi dahil pinasagana ka lang niya. No. Dapat, ang dahilan bakit nagpapatuloy ka ng pagsunod kasi isinasabuhay mo na yung aral na dala niya. Pansinin niyo, bakit yung iba humihinto sa pagpapatuloy? Kasi yung iba, nawala yung kasaganaan. Yung iba, nawala yung mga miracle sa buhay. Nawala yung pagpapakain ng Panginoon. Alam niyo po, dapat naisa sa buhay mo na yung aral na dala ng pagsunod mo. Yung hindi ka na nagiging katetisuran ng asawa mo. Dapat kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, hindi ka na nagiging katitisuran ng asawa mo. Dapat kasabay nun, nagkakaroon ka na ng conviction. Hindi ka na kampante na ang boyfriend mo, unbeliever. Ang girlfriend mo, unbeliever. Na pag nasabihan ka, pupunta ka na lang sa ibang church na hindi ka i-convict. Dapat kasabay no, nagbabago buhay mo. Hindi mo na laging inaaway ang asawa mo. Hindi mo na laging pinaiinit ang ulo. Sino po rito napainit ang ulo ng asawa bago pumunta rito? Dapat may nagbabago sa buhay ng taong sumusunod kay Kristo. Dapat nagkakaroon ng totoong conviction. Yung conviction na, alam mo namang Sunday ngayon, bakit sinabay mo yung ibang schedule mo sa buhay mo? Yung conviction mo na tuwing Sunday, doon ka nagkakaroon ng ibang lakad. Pero pagdating ng mga karaniwang araw, wala kang lakad. Kasi nga, tandaan niyo po, pag hindi yun nangyari, yung pagkatuto, yung paglakad sa aral ng Panginoon, yung pagkakaroon ng conviction, gaya ng mga tumalikod sa Panginoon, later on, tatalikod ka rin. Yung paminsan-minsan hindi mo pag-attend, yung nasasanay ka na pag wala ka ng Sunday, akala mo sumusunod ka pa sa Panginoon, pero ang totoo, tumalikod ka na pala. Kasi nga, iyon ang hindi matanggap ng mga tao, kaya tumalikod sila at huminto sa pagsunod sa Panginoon. Ikalawa, ano ba yung gagawin sa atin o pwedeng gawin sa atin ng kakapusan? Sa panahon ng kakapusan, tiyak na masusubok. Hindi lang yung katatagan mo, maging yung pananampalataya mo. Alam niyo po, totoo ba sa gitna ng matinding kakapusan? Hindi lang naman yung katatagan mo masusubok maging ang pananampalataya mo. Pansinin niyo, may mga tao pag nalagay sa sitwasyon ng kakapusan, unang naiisip, mangungutang. Totoo po ba yan? Pansinin niyo, may mga tao pag nalagay sa sitwasyon ng kakapusan, ikalawang iniisip, magsisinungaling. At mang matindi,
sa asawa pa nagsisinungaling? Sino po rito nangutang ng hindi alam ng asawa? Lahat. Alam niyo po, maraming mga tao, pansinin niyo, pag nalalagay sa sitwasyon ng kakapusan, ikatlong maiisip, magtatampo sa Diyos. Hindi lang mangungutang, hindi lang magsisinungaling sa asawa, magtatampo pa sa Diyos. Why? Kasi nga, ang tingin ng iba, yung pangungutang, immediate solution. Totoo po ba yan? Yung iba, lalo na sa mga nanay, pag tinanong bakit inilihim ang pangungutang sa asawa, pag tinanong ng asawa, anong madalas na sagot? Sa pamilya naman ginamit. Di ba? Madalas ganun ang sagot ng mga babae. Pag tinanong ng asawa, bakit ka nangutang? Siya pa yung galit. At siya pa yung magsasabi na sa pamilya naman ginamit. Alam niyo po, ang pinakamatindi, yung iba nagtatampo sa Diyos na para bang kasalanan pa ng Panginoon na may kakapusan sa buhay niya. Pero lahat yun, pag tiningnan mo, nagpapakita lang na natetest ang faith ng isang tao. Why? Kasi nga, kung hindi naman natest ang faith mo sa gitna ng kakapusan, hindi ka naman agad magre-resort sa pangungutang kung hindi rin lang naman sinasabi sa iyo ng Panginoon. Kung hindi naman natest ang faith mo sa gitna ng kakapusan, hindi mo naman gagawing maglihim sa asawa mo eh. Totoo ba yan? At kung hindi naman talaga natest ang faith mo sa gitna ng kakapusan, hindi ka naman talaga magtatampo sa Diyos eh. Alam niyo po, tandaan niyo, lalo na sa mga asawang babae, no matter how good your intention is, kahit para sa pamilya pa yan, kahit para sa bahay pa yan, hindi kailanman naging tama ang paglilihim ng asawa. Tandaan niyo po, hindi kailanman naging tama na maglihim sa asawa. Kahit gaano kaganda pa yung intention mo, kahit para sa bahay naman, kahit sa pamilya naman yung gagastusin mo, mali pa rin na maglihim sa asawa. At higit sa lahat, lalong hindi tama na magtampo ka sa Diyos dahil lang may kakapusan sa buhay mo. Pansinin niyo si Felipe dito sa verse 5, sabi ni Lord, saan tayo makakakuha ng pagkain para makakain o ipakain sa mga taong ito? Alam niyo po, sa totoo lang, this is not a question of information dahil alam naman ni Lord ang lahat eh. Totoo po ba? Alam naman ng Diyos ang lahat eh. Hindi siya nagtatanong dahil hindi alam ng Diyos kung saan sila kukuha ng ipapakain doon sa mga tao. No. Why? Sa halip, this is a teachable moment. Bakit siya naging teachable moment? Una, si Felipe po, mula doon sa bayan ng Bethesda, ito yung pinakamalapit na bayan doon, kung saan sila nandoon eh. So, pamilyar si Felipe, alam niya yung lugar na kinalalagyan nila. Kaya ang nasa isip niya, nagtatanong si Lord ng lugar. Pero ang totoo, gusto lang i-challenge ni Lord yung faith at expectation niya. Besides, karaniwan na sa mga Greek at sa mga Jewish teachers ang itest, i-challenge ang mga tagasunod nila. And Jesus wanted to see His disciples to see and think beyond what they thought. Ibig sabihin nito, the same concept sa buhay mo. Hanggat may doubt sa faith mo, hindi mo pa talaga kilala si Lord. Kapag ka punong-puno ka ng doubt sa mga panahong kapos na kapos ka, baka nga hindi mo pa talaga kilala ang Diyos at yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. The same concept sa buhay mo, the more na natetes ang faith mo, the more na nananatili ang spiritual blindness. What's the point? In the midst of bigger problem and limited resources, hindi doubt ang gustong makita ng Diyos sa iyo. Instead, ang gusto niyang makita sa iyo, mas mag-expect ka ng bigger miracle sa buhay mo. Kung meron mang gustong makita ang Diyos, sa gitna ng wala kang pambayad, kapos na kapos ka, imposible yung sitwasyon mo, hindi yung doubt ang gustong makita ng Diyos sa iyo. Ang gusto niyang makita sa iyo,
yung expectation mo, yung mataas na expectation mo ng miracles mula sa Diyos. Ang gusto niyang makita sa iyo, mag-expect ka ng bigger blessings mula sa Diyos sa halip na doubt. And instead, ang gusto niyang makita sa iyo, mag-expect ka ng bigger breakthrough sa buhay mo instead na doubt ang makita sa iyo. Ikatlo, sa panahon ng kakapusan, tiyak, hindi lang yung katatagan mo, hindi lang yung pananampalataya mo, tiyak, masusubok din yung pananaw mo. Totoo ba sa gitna ng kakapusan? May mga tao hindi maiwasang maging negative. Sino po rito aminado? Nung dumaan ka doon sa point na yon ng buhay mo, hindi mo maiwasang maging negatibo eh. Alam niyo po, ang problema, pag nagsimula kang maging negatibo sa buhay, lahat ng ilatag na solusyon sa buhay mo, may makikita kang problema. Totoo ba? May mga ganong mga tao na kapag kakausap mo, lahat ng ilatag mong solusyon, meron siyang katapat na problema. Napansin niyo yan? Alam niyo po, doon sa madaming mga nagpapakounsel sa akin, kapag ka ganun yung aking kausap, ang sinasabi ko agad, sige po, pagpe-pray na kita. Hindi ko na pinatatagal yung pag-uusap namin. Bakit? Kasi wala namang kapupuntahan yun eh. Yung tao na lahat ng ilatag mong solusyon, may problema pa rin siya. At may mga tao na gano'n eh, na sa gitna ng matinding kakapusan sa buhay, hindi maiwasang maging negative. Yung lahat ng ilatag mong solusyon, may nakikitang depekto, may nakikitang hirap. Pansinin niyo si Felipe, ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya sa Panginoon, kahit 200 na denaryo, hindi sasapat eh. What's the point? The same concept sa maraming tao, kahit mag-provide ng pera si Lord, tingin niya, hindi pa rin ito sasapat. Pag negatibo ka, kahit bigyan ka ng Panginoon ng pagpapala, ang tingin mo, hindi pa rin sasapat yun. Pag negatibo ang kaisipan mo, kahit mag-provide ng paraan si Lord, tingin mo, hindi pa rin sasapat yung paraan ni Lord. At pag negatibo ang isipan mo, kahit mag-provide ng instrumento si Lord, tingin mo, hindi pa rin sasapat yun. At ang hindi pansin ng maraming tao, dahil doon sa pagiging negative, namimiss na tuloy yung magandang solusyon ng Diyos. At hindi na napapansin na unti-unti, tuluyan na niyang naisasara ang pintuan para sa solusyon ng Diyos. Tandaan niyo po, may mga tao, dahil doon sa pagiging negatibo nila, hindi nila napapansin na isasarado na nila yung solusyon o yung pintuan sa solusyon ng Diyos. And at the same time, hindi nila napapansin, sumusuko na pala sila doon sa sitwasyon nila. Alam niyo po, kapag ka hindi natin tinanggal yung pagiging negatibo sa gitna ng matinding kakapusan sa buhay, at the end of the day, sumuko ka na pala, hindi mo papansin. Now, the question is, paano ba dapat mag-response sa gitna ng matinding kakapusan sa buhay? Sino po naniniwala? Dapat tama ang response natin sa mga matinding kakapusan sa buhay. Dapat tama ang maging pagtanggap natin, tama ang maging pagharap natin, tama ang maging hakbang natin kapag ka nandoon ka sa point ng buhay mo na ang dami mong bayarin, wala kang pambayad. Nandoon ka sa point ng buhay mo na napaka-imposible yung sitwasyon mo. Alam niyo po, unang-una, sa panahong sobrang laki ng problema mo at kapos na kapos ka sa solusyon, learn to bring it to the Lord. Pansinin niyo, doon sa verse 8 and 9, ang sabi doon, sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres, na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda, pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Alam niyo po, kasunod nun, ano ginawa nila? Binigay nila yung 5 pirasong tinapay, yung 2 pirasong isda sa Panginoon. Sa tingin nyo, aksidente ba na may isang bata na may
may dalang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda doon sa moment na yon. Sa tingin nyo, aksidente ba na ito ay nakita ni Andres? At sa tingin nyo, aksidente ba na ito ay naisipang dali ni Andres doon sa Panginoon? Of all people na nando doon, bakit ito yung nakita niya at dinala sa Panginoon? Tandaan nyo, hindi biro yung dami ng tao during that time. Alam nyo po, walang aksidente doon sa sitwasyon na yon. Bahagi ito ng malalim na pagpapatunay na sa gitna ng matinding problema at limitadong resources, kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Iyon yung pinapakita rito ng Panginoon, na kung dito ginawa niya yon, na sa dami ng kailangan, pero limitado yung resources, the same concept sa sitwasyon mo. Kayang baliktarin ng Diyos yung sitwasyon na kapos ka at napaka-limited ng resources na meron ka, samantalang napakatindi ng pangangailangan. Ano pinapakita nito? Mula doon sa matinding problema at limitadong resources, kayang baliktarin ito ng Diyos patungo doon sa malaking resources at limitadong problema. Sino po rito? Yun yung gusto niya. Yung maging limitado na lang yung problema, pero mas marami siyang resources. Sino rito? Yung ikaw na yung makikiusap para magpautang. Parang walang gusto nun. Gusto niyo yung kayo pa rin ang mangungutang. Sino rito yung pakikiusapan mo pa yung kaibigan mo, mangutang ka naman sa akin. Pero ano isasagot sa'yo ng kaibigan mo? Pasensya ka na, ako naghahanap din ng pauutangin. Sino rito? Gusto niya ganun yung kanyang maging sitwasyon. Yung ikaw na yung maghahanap ng bibigyan. At the same time, ikaw na yung maghahanap ng bubuhusan mo ng pagpapala. Alam niyo po, kaya dapat ang unang response agad sa tindi o sa gitna ng matinding problema, dalhin mo agad kay Kristo. Dalhin agad sa Panginoon. Huwag kung saan-saan dalhin ang problema. What's the point? Kung ang sitwasyon mo ngayon, nakapila bayarin mo pero wala kang pambayad, ang dami mong kailangang isettle pero nagsisimula ka pa lang na kumita, ang daming kailangan para sa mga anak mo pero barya lang ang laman ng pitaka mo, ano mang natira sa'yo, tandaan mo, no matter how limited it is, bring it to Jesus and let Jesus multiply it miraculously. Hayaan mo na yung kakaunti na yan, ang Diyos ang magparami. Alam niyo po, mula doon sa Old Testament, patungo dito sa New Testament, ang daming pinakita, patunay ng Diyos, yung iisang lalagyan ng langis ng byuda, pinarami ng Panginoon, unlimited, para dun sa kanilang pangangailangan. Yung 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, nagkasya sa libu-libong mga tao simply because Jesus multiplied it miraculously. Napansin niyo yun? Simple trabaho mo, pero yung mga anak mo na pagtapos mo, nasa ibang bansa, magaganda ang sitwasyon, simply because Jesus miraculously multiplied His blessing to your family. Kaya nangyari yon simply because minultiply ng Diyos yung kakaunting meron ka. Hindi ka naman nagsimula sa buhay na marami ka na agad, kaya mo na pagtapos yung mga anak mo. Totoo po ba yon? Simply because nangyari yon dahil minultiply ng Diyos yung kakaunti na meron ka. Kaya yung mga anak mo tapos na ngayon. Kaya ngayon, maayos na buhay mo. Simply because walang ibang gumawa ng himala maliban sa Diyos. Alam niyo po, again, hayaan mo lang. Let Jesus settle your impossible situation. Let Jesus turn your impossibilities
possibilities. And let Jesus make your life a testimony of His miracle. Hayaan mo na mula ngayon doon sa kakaunting meron ka, maging testimony ito ng himala ng Diyos sa iyo. Na mula dito sa kakaunting ito, magkakabahay ka. Sino naniniwala? Mula sa kakaunting meron ka ngayon, kaya kang bigyan ng maayos na bahay ng Diyos. Mula doon sa kakaunting meron ka, kayang pagtapusin ng Diyos yung mga anak mo ngayon. At mula doon sa kakaunting meron ka, kaya kang bigyan ng Diyos ng maayos na sasakyan. Sino mag-aakala? Isa doon sa mga leaders natin, si Pastor Fred, kung kilala niyo ang buhay niya, nagsa-sidecar o yung dipadjak, sino mag-aakala na ang service niya ngayon, Innova? Yung mga anak niya nasa ibang bansa. Si Kuya Noel, sino mag-aakala na wala na silang mga anak ngayon? Hindi dahil kinuha ni Lord, kundi nasa Canada lahat. Tingin nyo, kaya ba nila yon on their own? No. Nagawa yon, nangyari yon simply because Jesus multiplied their resources, their limited resources, miraculously. Hayaan niyo po. Huwag kang malungkot kung kukunti ang laman ngayon ng pitaka mo. Kung barya-barya lang. Alam na alam ng Diyos kung paano yan imumultiply. Alam ng Diyos na mula dyan sa kakaunting barya na yan, magkakaroon ka ng maayos na bahay. Magkakaroon ka yung mga anak mo ng maayos na kinabukasan. Mararanasan mo yung mga himala na akala mo hindi mo mararanasan. Ikalawa, na tamang response, wag mo lang dalhin sa Panginoon yung limitadong resources na meron ka. Sa panahong sobrang laki ng problema mo at kapos na kapos ka, learn to sit down and let Jesus' comfort be upon you. Alam niyo po, totoo ba maraming tao sa gitna ng matinding problema ng kakapusan? Maraming hindi alam kung saan pupunta. Sino aminado? Dumating ka na doon sa point na sa tindi ng problema mo, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Yung lumalakad ka pero hindi mo alam kung saan ka papunta. Na-experience nyo na po yan? Yung nakatitig ka pero wala kang tinitingnan. Yung tulala ka lang. Na-experience nyo na yan? Yung matulala ka dahil sa laki ng bayarin mo? Pero wala kang pambayad. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon ng buhay natin pag nandoon tayo, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Totoo ba? Doon sa mga point na yon ng ating buhay, sobrang nakakapagod. Yung nakapila, bayarin mo pero wala kang pambayad. Sino po na-experience na yon na sobrang pagod na pagod ang isip mo, pagod na pagod ang katawan mo, ang emotion mo, dahil sa dami ng nakapilang bayarin, wala kang pambayad. Sino aminado, sobrang nakakapagod yung ang dami mong kailangang isettle, pero bariya na lang yung laman ng pitaka mo. At sino po aminado, sobrang nakakapagod yung ang daming kailangan ng anak mo, pero kapos na kapos ka. Kaya pansinin nyo, sabi ni Lord, paupuin nyo sila. It points toward Jesus as the good shepherd caring for his sheep. Nang paupuin sila ni Lord, specifically dito sa verse 10, alam niyo po, ipinapakita nito na siya yung isang mabuting pastol na nag-aalaga para sa kanyang mga tupa. What's the point? Alam na alam ni Lord yung point na bigat ka na sa sitwasyon mo. Sino po naniniwala? Alam ng Diyos pag bigat na bigat ka na sa sitwasyon mo. Alam na alam ni Lord yung point na pagod ka na sa sitwasyon mo. At alam na alam ni Lord yung point na hirap ka na sa sitwasyon mo. And He is more than willing to offer
to offer you a moment to be comforted. He is more than willing to offer you a moment to take rest. And He is more than willing to offer you a moment of relief. Pero ang pinakamagandang ino-offer ng Panginoon, nang paupuin sila doon sa maberdeng damuhan na yon, malapit kasi yung kanilang kinalalagyan, maberdeng damuhan at malapit doon sa batisan. Aksidente ba yon? No. It indicates the freshness of the moment during the Passover season. Meaning, He is not just offering comfort, rest, and relief. He is offering you a new beginning. Sa panahong bigat ka na pagod ka na at hirap ka na, may bagong buhay, may bagong pasimula na nag-iintay ang Diyos para sa iyo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, dalhin mo lang sa Kanya yung limited resources mo. At pagkatapos nun, mamahinga ka. And let the comfort of the Lord be upon you. Huwag mo nga hayaan na ibinigay mo na sa Panginoon, lumapit ka na sa Panginoon, mag-aalala ka pa. No, hayaan mong i-comfort ka ng Diyos sa mga panahon na yun ng buhay mo. And finally, sa panahong sobrang laki ng problema mo at kapos na kapos ka ng solusyon, learn to give thanks to the Lord and let Jesus take the lead. Sino po naniniwala, sa panahong pagod ka na, pwede ka pa rin namang magpasalamat sa Panginoon? Totoo ba yan? Sino rito, aminado, nagawa niya yon na sobrang pagod yung isip mo, yung katawan mo, yung emotion mo, pero nagawa mo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, sa point na pagod ka na, bigat ka na, hirap ka na, pwede ka pa rin magpasalamat sa Diyos. What's the point? Giving thanks on this passage means two things. Una, gratitude is our chief response to show our faith and dependence to the Lord. Pag pala nagagawa mo pang magpasalamat sa Diyos, despite na matinding kakapusan mo, na ipapakita nito yung totoong pagtitiwala mo at pagdepende sa Diyos. Iyon pala ibig sabihin nun, na nagpapasalamat ka despite na ang dami mong bayarin, wala kang pera, ang dami mong kailangang isettle, napaka-limited ng resources mo, ang pinapakita mo pala doon, dependence sa Lord. Ikalawa, this was the duty of the family patriarchs, the head of the home. Sa kanilang kultura, yung pasasalamat, lalo na sa Diyos, ay tungkulin ng pinuno ng angkan o ng sambahayan. So in a spiritual aspect, it signifies that Christ should take the lead on your journey. Iyon pala yung ibig sabihin nun. Sa panahong pagod ka na, let Jesus take the lead sa journey mo. Huwag mo nang hayaang pilitin pa na kayanin. Hayaan mo nang ang Diyos na yung manguna doon sa journey mo. Sa panahong bigat ka na, let Jesus take the journey. At sa panahong hirap ka na, let Jesus take the journey. Maniwala ka, pag binigay mo kay Lord pangunguna sa journey mo, isang araw, makikita mo, mararanasan mo, mahimalang solusyon ng Diyos. Sino po rito, gusto niyang maranasan yung mahimalang solusyon ng Diyos? Yung tagal ka nang, nag-inip ka nang, nag-iintay sa trabaho mo pero wala pa, pero kapag ibinigay mo sa Diyos, instantly, bibigyan ka ng Diyos ng trabahong hindi mo ina-expect, ibibigay pala ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, maniwala ka, isang araw, mapapatunayan mo, hindi lang yung kailangan mo ang ibubuhos ng Diyos, kundi more than of your needs ang ibubuhos ng Diyos sa iyo. Maniwala ka, isang araw, magiging kwento ang buhay mo ng maraming himala ng Diyos. Na mula doon sa kakaunti,
inangat ng Diyos ang buhay mo. Mula doon sa kakaunti, binago ng Diyos ang buhay mo. Mula doon sa kakaunti, ginamit ka ng Diyos para magpala sa maraming mga tao. Mula doon sa baon na baon sa pagkakautang, pinagpala ng Diyos. Mula doon sa hirap na hirap, pinagpala ng Diyos. Mula doon sa nakatira sa maliit na kubo, binigyan ng napakagandang tahanan ng Diyos. Sino po naniniwala? Isang araw, God will multiply His miracles to your journey and to your family. Na hindi ka mananatili doon sa kakaunti na meron ka. Na kung ngayon ang sitwasyon mo, parang laging kapos, but one day, God will multiply your blessings miraculously. Na mula doon sa laging nanghihiram ka, darating yung point na ikaw naman, hindi na magpapahiram, kundi magbibigay na lang sa maraming mga tao. Maniwala ka, gaya ng karanasan ng mga taong ito, mula doon sa limited resources na meron sila, God will multiply miraculously yung anumang meron ka ngayon sa buhay mo. Yung isang sasakyan na pinapangarap mo, hindi lang sasakyan o isang sasakyan ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Sino naniniwala? Isang araw, hindi ka lang mangangarap sa isang sasakyan, kung hindi ang ibibigay ng Diyos sa iyo, higit pa doon sa pangarap mo. At sino nangangarap? Naniniwala, hindi lang pagtatapusin ng Diyos ang mga anak mo, kung hindi pagtatagumpayin pa ng Diyos. At sino naniniwala? Hindi ka lang iaahon ng Diyos sa kakapusan, payayamanin ka pa ng Diyos. Alam niyo po, again, maniwala ka, pwedeng bago matapos ang taong ito, gaya po ng 2024, sino naniniwala, hindi pa tapos ang Diyos sa kabuhayan mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Hindi pa tapos ang Diyos doon sa mga pangarap mo. Maniwala ka, pwedeng bago matapos ang taong ito, tapos na rin ang kakapusan sa journey mo. Sino po rito? Ito yung isa sa mga pinananampalatayanan niya, na bago matapos ang 2024, matatapos na rin yung panahon na lagi siyang nangungutang, na laging kapos ang pamilya niya. Maniwala ka, pwedeng bago matapos ang taong ito, tapos na rin ang lahat ng pinakamahihirap na sitwasyon sa journey mo, lalo na sa aspetong pinansyal. Because you learn how to respond properly sa ganitong sitwasyon. So kung pinadataan ka ng Diyos sa ganitong sitwasyon ng buhay mo, huwag kang magdalawang isip, dalin mo lang sa Diyos yung limitadong resources na meron ka. At hayaan mo lang, let the comfort of Jesus be upon you. Huwag ka masyadong magulumihanan. Gaya ng pangako ng Diyos, kung yung mga maya, yung mga ibon pinakakain ng Diyos, how much more ikaw na tinubos niya ng kanyang dugo. Maniwala ka, before the end of this year, before the end of 2024, maraming pangarap ka, tutuparin ng Diyos. Maraming pangarap ka para sa pamilya mo, ang ipagkakaloob ng Diyos. Huwag mong tingnan yung limitadong meron ka ngayon. Tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos sa limitadong meron ka ngayon. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Lord, salamat dahil alam namin, simula po sa oras na ito, may babaguhin ka sa kabuhayan ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, I declare na marami sa mga nakaupo ngayon dito sa physical service, sa online service, Panginoon, tumatanggap, Panginoon, ng himala, ng pagbabago sa kanilang kabuhayan. Marami ngayon, Panginoon, ang pinalalaya mo
sinisimulan mo ang paglaya sa pagkakabaon sa utang, sa pagkakabaon sa kahirapan, Panginoon. Lord, salamat dahil sa oras na to, binabago mo ngayon ang kwento ng kanilang buhay at pinupuno mo ngayon ng kwento ng himala ang kanilang buhay. Salamat po. Dinideklara ko po, pinananampalatayanan ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.